ibinaling niya ang galit sa lahat ng nasa klase, lalo na kina Lucas at sa bagong estudyante. Araw-araw sa paaralang iyon, may away na nangyayari, seryoso man o hindi. Sanay na si Lucas rito at wala na siyang lakas para lumaban. Bumulong pa siya sa bagong estudyante na suntukin na lamang siya dahil sanay na siyang tumanggap ng tama. Nang mapabagsak lamang si Lucas sa sahig, saka humupa ang galit ni Roland. Dahil nailigtas ang buhay ng bagong estudyante sa araw na iyon, inihatid niya si Lucas hanggang sa bahay nito. Pagpasok niya sa kwarto ng kanyang kaibigan, namangha ang bagong estudyante sa mga modelo ng kotse at perpektong drawings na nagpapakitang tunay na mahal ng kaibigan niya ang kursong ito. Ngunit kung titingnan ang kasalukuyang kapaligiran, iminungkahi ng kaibigan kung bakit hindi na lamang humanap si Lucas ng ibang paaralan na mapapasukan. Pero kung titignan ang kalagayan niya, sobrang hirap niya. Kaya paano siya magkakaroon ng pera para mag-aral sa lugar na nangangailangan ng mahal na bayarin? Kahit ang kanyang ina na nagsusumikap sa trabaho ay sapat lamang ang kinikita upang mahirap na maitaguyod ang buhay nilang dalawa. Ngunit talagang maunawain si Lucas. Maging ang paglalagay niya ng dyaryo sa sapatos ng kanyang ina upang masipsip ang moisture ay labis na ikinamangha ng bagong kaibigan. Kinabukasan, dumating ang inspektor sa paaralan upang harapin ang kasalukuyang problema. Lumalabas na ang bagong estudyante ay si Jonas na ipinwesto roon ng mas maaga upang mangalap ng impormasyon. Ngayong nagkita na sila, kailangan nilang gumamit ng secret code upang malaman kung magkaibigan sila o magkaaway. Inutusan ng guro ang lalaking iyon na akitin ang lahat ng siga papunta sa gym.